Sa Korea, may isang serial killer na pumapatay tuwing umuulan at karamihan sa mga babae ang target niya, hanggang isang araw natuklasan siya ng isang pulis at hinabol. Pero sa gitna ng habulan bigla siyang sinaksak ng killer at napatay agad sa lugar, dahilan para labis na magdalamhati ang kanyang pamilya at sa gitna ng malakas na ulan ay sama-samang nagbigay respeto ang lahat ng kasamahan niya habang ang anak ay umiiyak ng todo sa pagkawala ng ama. Dito nangako si Director Choi na ipaghihiganti ang bata at agad na lumapit kay Inspector Ogo Tak para buuin ang isang special team na huhuli ng mga mapanganib na kriminal at lalo na ang serial killer. Nakaagad namang pumayag si Gotak dahil mismong anak niya rin ay napatay ng parehong mamamatay tao kaya sobrang sakit at galit sa kanya, kilala rin siya bilang isang marahas na pulis na bagbog sarado ang mga kriminal kapag nahuhuli at madalas pinipigilan lang ng secretary niya para hindi niya tuluyang patayin ang mga ito. Ang unang pinili niyang miyembro ay si Park Wong-chul. Isang kilalang gangster na may 28 years na sentensya at araw-araw nakikipagbugbugan sa mga prison guards kaya lahat ng bantay ay takot sa kanya. Ang pangalawa naman ay si Jong Tae-soo, leader ng tatlong pinakamalalakas na assassin sa Korea, at ang pangatlo ay si Lee Jung-moon, isang mysterious serial killer na may IQ na 166 at nakakuha ng doctorate sa edad na 12, nakapatay na ng 15 katao pero walang iniwang ebidensya at tanging problema niya ay nakakalimutan niya lahat ng ginawa matapos ang pagpatay. Tatlong special prisoners ang mabilis na inilabas sa kulungan. Pinasuot ng normal na damit at dinala sa isang lumang simbahan kung saan muntik nang magbanggaan sina Wong-chul at Tae-soo pero biglang lumitaw si Gotak at inanunsyo na kung sino ang makahuli ng kriminal ay mababawasan ng 5 taon ang sentensya nila. Dahilan para maengganyo ang dalawa ngunit para hindi makatakas pinasuot sila ng ankle monitoring device. At sa puntong iyon nakatanggap si Inspector Yumi Yang ng balita na nakatakas si Jung-moon matapos bugbugin ang dalawang bantay at nang dumating ang grupo ay 2 oras na itong nakalayo kaya may posibilidad na makapatay ulit, kaya mabilis nagsuot ng tracker sina Wong-chul at Tae-soo para habulin siya, samantalang si Jung-moon ay nakasakay na ng tren papunta sa kanyang ex-girlfriend na agad ding nahulaan ni Gotak kaya mabilis silang nagtungo para hanapin siya. Pagdating ng grupo, inutusan ni Inspector Gotak na hanapin si Lee Jung-moon sa loob lamang ng 1 oras, kaya pumasok sina Park Wong-chul at Jong Tae-soo sa isang bar para magtanong tungkol sa ex-girlfriend ni Jung-moon. Hindi na nagsalita si Wong-chul at agad na nanuntok. Tig-isang suntok lang sa bawat tao at bagsak agad sila. Hanggang lumabas ang isang malaking lalaki pero kahit ito ay pinatumba rin niya. Kaya't nang tanungin ng boss kung nasaan ang babae ay sinabi nitong ibinenta na siya sa ibang lugar. Kaya nagtungo sina Wong-chul at Tae-soo sa lokasyon na iyon at natuklasan nilang pugad pala iyon ng isang delikadong gang. Agad na humarap mag-isa si Tae-soo at ipinakita ang galing niya bilang number 1 assassin sa Korea. Mabilis at brutal ang bawat atake at sa loob lang ng ilang segundo ay pinabagsak niya ang lahat ng tauhan ng gang, dahilan para ang leader ay matakot at magmakaawa, hanggang inamin nito kung saan dinala ang babae. Bumalik sina Wong-chul at Tae-soo sa kotse at iniulat na si No-sun. Ang ex-girlfriend ni Jung-moon ay naibenta na sa iba, pero sa oras na iyon natagpuan na rin ni Jung-moon ang dating kasintahan, at habang nakahiga siya sa kama may kumatok sa pinto. Pagbukas niya nakita niyang si Jung-moon iyon kaya labis siyang natakot dahil siya mismo ang tungstigo laban dito kaya nahatulan ito ng habang-buhay na pagkakakulong, at sinabi rin niyang tinangka siyang patayin noon pero ang nakakapagtaka ay walang maalala si Jung-moon. Kasabay nito ay dumating din ang inspection team at inanunsyo na kung sino ang makahuli kay Jung-moon ay mababawasan ng 4 na taon ng sentensya. Kaya tuwang-tuwa si Wong-chul at agad na sumugod pero hindi nagbigay daan si Tae-soo kaya nag-away pa silang dalawa hanggang dumating ang punto na nagkamali pala sila ng kwarto at iba ang nasa loob ng room 203. Habang sa kabilang panig naman si No-sun ay pinaalalahanan si Jung-moon na nakapatay siya ng 15 babae pero dahil sa kanyang kondisyon ay nakakalimutan niya lahat pagkatapos ng 1 oras. Kaya hindi niya ito matanggap at bigla niyang sinakal si No-sun na parang nawalan na naman ng kontrol. Buti na lang dumating si Gotak at binaril ang door lock para makapasok at sinubukan siyang pigilan. Pero hindi pa rin siya huminto kaya napilitan si Gotak na barilin siya sa braso. Doon tumalon si Jung-moon palabas ng bintana, bumagsak at tumakbo papalayo, ngunit sa labas ay naghihintay si Wong-chul at agad siyang hinarang, kaya mabilis na sumakay si Jung-moon sa kotse. Galit na sinipa ni Wong-chul ang salamin ng pinto pero walang pagdadalawang isip na sinaksak siya ni Jung-moon bago tumakas, dahilan para si Tae-soo na lang ang agad nagmaneho at humarurot ng habol. Matapos ang matinding habulan, muntik nang magbanggaan ang 2 kotse sa kalsada hanggang sa sinadya ni Jong Tae-soo na banggain mula sa likod ang sasakyan ni Lee Jung-moon, dahilan para tumama ang ulo nito sa manibela at mawalan ng malay. Inakala ni Tae-soo na sa kanya mapupunta ang kredito pero biglang lumitaw si Park Wong-chul at agad na kinuha si Jung-moon sa harap mismo ng kanyang mga mata. Matapos ang insidenteng iyon,
Pinanatili pa rin ni Inspector Ogotak si Jungmoon dahil alam niyang tanging ang talino nito ang makakatulong sa kaso, kaya't binigyan niya ng pagkakataong magdesisyon at kalaunan habang kumakain sila ay napagpasyahan ni Jungmoon na sumama sa grupo, kaya mula noon ang tatlong pinakamapanganib na kriminal ay nagsanib puwersa para hulihin ang serial killer, at ang unang target nila ay ang bagong kaso ng sunod-sunod na pagpatay. Kinabukasan umulan na naman at may panibagong biktima. Isang babae na naglalakad mag-isa sa gabi, kaya galit na dumating si Gotak sa crime scene dahil ito na ang ika-18 na biktima. Habang sina Wong Chol, Tae-soo, at Jungmoon ay sinamahan ni Secretary Yoo Mi-young papunta sa lugar. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe biglang nakiusap si Tae-soo na bumaba ng kotse dahil may mahalaga siyang aasikasuhin. Pumayag si Gotak mula sa malayo, kaya't nagtungo si Tae-soo sa isang bahay at kumatok pero ibang babae ang nagbukas at hindi si Silk, ang taong hinahanap niya. Kaya galit niyang binugbog ang supervisor at tumakas, dumiretso siyang nagmaneho at nadaanan ng sasakyan ng grupo na agad namang hinabol ni Wong Chol na nagbaka sakaling kung siya ang makahuli kay Tae-soo ay mababawasan ang sentensya niya, pero dahil sobrang pangit ng pagmamaneho niya, naipit siya sa traffic at napilitang huminto. Sa kabilang banda, dumiretso si Tae-soo sa dati niyang boss at kinumpronta ito. Inamin niya na noong nakulong siya ay anako niya ang kasalanan kapalit ng 1 milyong allowance buwan-buwan para kay Silk. Pero nang tanungin niya kung nasaan si Silk ngayon ay sinabi ng boss na hindi niya alam kaya galit niyang hinawakan ito sa kwelyo at pinilit na ibigay ang address. Ngunit biglang dumating si Gotak at walang sabi-sabing sinuntok si Tae-soo bilang babala bago sila muling isinama sa crime scene. Doon binigyan sila ng kalahating araw para makahanap ng lead tungkol sa serial killer kaya naghiwa-hiwalay silang tatlo. Dahil iisa lang ang mababawasan ng sentensya kung sino ang unang makahuli kaya kanya-kanyang kilos at walang nagtutulungan, lalo na't may personal na alitan sina Tae-soo at Jungmoon at pareho nilang binitiwan ng banta na papatayin nila ang isa't isa matapos ang trabaho, samantala si Wong Chol ay nagtungo sa isang factory kung saan tahimik lang siyang pumasok at agad na sinuntok ang lahat ng hamarang sa kanya. Kahit sino pa ang hamarang, isang suntok lang ni Park Wong Chol ay agad silang natutamba, hanggang sa makapasok siya sa silid ng leader ng gang na noong una ay hindi pa alam ang lakas niya pero agad itong nahulog sa sahig ng sampalan siya ni Wong Chol. Ilang beses pa niya itong sinampal para bigyan ng leksyon at kalaunan ay napilitang sumunod sa kanya, kaya't sinabi ni Wong Chol na mula ngayon dapat sumunod na ang buong gang sa kanya. Samantala, si Jung Tae-soo ay nasa crime scene at pinag-aralan ng mga litrato, iniisip niya ang sarili bilang killer at napansin na walang CCTV sa lugar kaya malamang pamilyar ang killer sa residential area na iyon, at base sa sugat ng mga biktima, sigurado siyang ang taas ng killer ay mas mababa sa 1.7 meters, at kailanman hindi nagkakamali ang hula ni Tae-soo. Nang bumalik ang grupo, wala ni isa ang nagkwento ng natuklasan dahil alam nilang iisa lang ang makakakuha ng sentence reduction. Confident si Wong Chol dahil may bagong gang siyang na-recruit at sigurado siyang mahuhuli niya ang killer sa loob ng 3 araw. Pero biglang nagsalita si Lee Jungmoon na ang dahilan kung bakit mahilig pumatay ang murderer kapag umuulan ay dahil mas malakas ang amoy ng dugo sa ulan at nakakasiguro siya na ang killer ay isang profesional dahil bawat kaso ay isang saksak lang ang ibinibigay nito pero laging eksakto at walang mintis. Kaya hiniling niya kay Gotak na ipasuri agad ang iba pang kaso. Nagselos si Wong Chol dahil sa sobrang talino ni Jungmoon. Kaya't muling nirepaso ni Inspector Gotak ang lahat ng kaso sa nakaraang 2 taon at lumabas na 20 kaso ang nangyari tuwing umuulan at palaging maraming dugo ang naiwan. Ibig sabihin iisang tao ang may gawa, bukod pa rito natuklasan na lahat ng 15 biktima ay may marka ng karayom, palatandaan na kinukolekta ng killer ang dugo ng mga biktima, at sa bawat kaso madali lang niyang nabubuksan ang mga pinto kaya't posibleng may kinalaman siya sa isang locksmith, pero sa 15 biktima 2 ang nakaligtas kaya iminungkahi ni Gotak na imbestigahan ang mga ito. Agad pumunta si Wong Chol sa bagong recruit niyang boss at nakuha ang hinala na baka ang locksmith mismo ang killer. Kaya't agad siyang nagtungo sa tanging lockshop sa lugar at sinugod ang may-ari. Hinayla at binugbog niya ito dahil sigurado siyang siya ang killer. Pero dumating si Gotak at pinigilan siya, pinaalalahanan siyang huwag basta mag-frame ng inosente. Kasabay nito sina Gotak at Tae-soo ay nagtungo naman sa bahay ng isang nakaligtas na biktima at laking gulat nila nang makita na ito pala ay si Silk, dahilan para hindi makapagsalita si Tae-soo dahil siya mismo ang aksidenteng nakapatay sa asawa ni Silk noon at hanggang ngayon ay labis ang kanyang pagsisisi, kahit na si Silk ay walang kaalam-alam dito. Habang kabadong-kabado pa si Jung Tae-soo, nabitawan niya ang tasa ng tsaa at nagsimula ng magkwento si Silk na noong gabing iyon ay malakas ang ulan at magkasama silang natutulog ng anak niya nang biglang pumasok ang killer sa kanilang bahay. Buti na lang nakatakbo ang anak niya para humingi ng tulong kaya nakaligtas silang mag-ina, pero hindi nila nakita ng malinaw ang mukha ng salarin. Ang pangalawang nakaligtas naman ay nagsabi rin na sa gabing umuulan pumasok ang killer at pinatay agad ang kanyang nakababatang kapatid.
Akala niya titigil na doon ang salarin pero halos bugbugin din siya hanggang mamatay kaya ngayon ay may malaking peklat siya sa mukha. At ang natatandaan lang niya ay narinig niyang sinabi ng killer na malapit na siyang lumampas kay Dusik, isang kilalang serial killer na nakapatay ng 23 katao bago mahuli, kaya't napag-isipan nila na baka iniidolo ng bagong murderer si Dusik at ginagaya nito ang estilo ng krimen, ibig sabihin nakapatay na siya ng hindi bababa sa 3 pang biktima kasama ang 2 nakaligtas, kaya malaki ang posibilidad na babalikan ng killer ang 2 survivors. Sa malas, umuulan ulit noong araw na iyon kaya agad nagtungo sina Wong Chol at isa pang kasamahan para mag-ambush sa bahay ng biktima. At pagdating niya bigla siyang nabangga sa isang tao at napansin niyang may dugo sa kanyang kamay kaya mabilis siyang lumabas para habulin ang lalaking nakaitim. Agad ding rumesponde ang grupo ni Gutak at naghiwa-hiwalay para makipaghabulan, pero sa kasagsagan ay maling tao ang nabugbog ni Gutak dahil tauhan pala ito ni Wong Chol, samantalang si Wong Chol mismo ay sandaling nawalan ng bakas hanggang biglang sumugod ang lalaking nakaitim at tinangkang saksakin siya. Buti na lang nahawakan niya ang kutsilyo pero sinuntok siya sa mata ng salarin at agad itong nakatakas. Sa puntong iyon biglang lumitaw si Lee Jung-moon pero imbes na habulin ng kriminal ay pinili niyang tulungan at iligtas si Wong Chol, at nakumpirma nga na natupad na naman ng killer ang kanyang plano dahil muling nakakuha siya ng sample ng dugo para sa kanyang koleksyon. Kinabukasan bumalik si Tesu sa crime scene at inakala niyang ang biktima ay si Silk kaya sobrang bigat ng loob niya dahil ito ang babaeng panadadalhan niya ng pera buwan-buwan sa pamamagitan ng kanyang dating boss. Pero nang buksan niya ang zipper ng bangkay ay ibang babae pala iyon kaya nakahinga siya ng maluwag, at sa pagtayo niya ay nakita niyang naroon mismo si Silk na hindi niya alam na siya pala ang nakapatay sa asawa nito, kaya't ang nakita lang ni Silk ay ang malungkot at punong-punong pagsisising ekspresyon ni Taesu. Bumalik silang lahat sa base para sa susunod na hakbang pero biglang nakatanggap si Gotak ng mahalagang balita, may natagpo ang fingerprint sa katawan ng biktima at lumabas na ang killer ay walang iba kundi ang gang leader na kaka-recruit pa lang ni Wong Chol. Agad iniulat ng media na nahuli na raw ang serial killer matapos arestuhin ang gang leader, pero hindi naniwala si Lee Jung-moon dahil alam niyang hindi mag-iiwan ng fingerprints ang tunay na killer, at si Jong Tae-soo rin ay sigurado na hindi tugma ang taas ng naaresto dahil mas matangkad ito sa kanyang hinala. Sa oras na iyon malakas ang ulan at biglang kumilos si Tae-soo dahil alam niyang ang natitirang survivor na si Silk ay nasa panganib. At hindi nga siya nagkamali dahil sinusundan na pala ito ng tunay na killer, ang locksmith, na sinadyang mabangga si Silk para malaglag ang dala niyang prutas. Nag-alok itong ihatid siya pauwi pero tumanggi si Silk, subalit pinilit pa rin niyang hawakan ang bag at makikita sa mga mata niya ang nakakatakot na intensyon hanggang bigla niyang sinunggaban si Silk, tinadyakan at hinayla sa buhok na parang tropeyo, saka kinuha ang kutsilyo para patayin siya. Sa mismong sandali, dumating si Tae-soo at isang kamay lang ang ginamit para pabagsakin ang killer at agad niya itong binugbog ng bugbog. Hindi alam ni Tae-soo na ang locksmith pala ang tunay na serial killer. Ang alam lang niya ay siya ang nakapatay ng 22 tao kaya tuluyan siyang nagwala hanggang mawalan ng lakas ang kriminal. At muntik na niya itong patayin kung hindi dumating si Inspector O Gotak para pigilan siya, dito niya natuklas ang lahat pala ng ito ay plano ni Gotak na ginamit si Silk bilang pain, dahilan para sobrang magalit si Tae-soo at sa galit niya ay tinangkapan niyang saksakin ng kriminal pero binaril siya ni Gotak sa kamay, buti na lang ligtas si Silk at hindi siya malubhang nasaktan. Ipinaliwanag ni Gotak na alam niyang ang killer ay gustong maging pinakasikat na mamamatay tao sa Korea kaya sinadya niyang palabasin na nahuli na ito at ipakalat sa media, para tuluyan siyang matrigger at maglabas ng galit, at ganoon nga ang nangyari. Kasabay nito, ini-interrogate ni Jungmoon ang locksmith killer at tinanong kung bakit 22 lang ang vials ng dugo gayong 23 ang biktima, at dito ibinunyag ng killer na may isang biktima na hindi pala siya ang pumatay, dahilan para mabigla ang lahat dahil ibig sabihin may isa pang murderer bukod sa kanya. Sa mismong sandaling iyon pumasok ang pulis at pansamantalang inaresto sina Wong Chol, Tae-soo, at Jungmoon, saka ibinalik sila sa kulungan dahil akala ng lahat tapos na ang kaso. Ngunit nagkamali sila dahil kinagabihan isang babae ang biglang dinukot at paggising niya ay nasa isang abandonadong bahay na nakakandado mula sa labas, agad siyang tumawag sa pulisya at nakapagbigay ng lokasyon pero bago pa man siya tuluyang masagip ay sinipan ng misteryosong murderer ang pinto at tuluyang pumasok. Kinabukasan, pinatawag ng chief ang lokal na pulis para pagalitan dahil kahit may 4 na oras sila ay nabigo pa rin silang sagipin ang babae at hayaan lang na madala ng murderer. Galit na galit ang chief at pinaalis niya ang mga pulis na nagrereklamo ring nahihirapan sila dahil sa dami ng kaso, kaya wala nang choice ang chief kundi imbitahin muli ang mga bad guys. Agad na pumunta si Inspector O Gotak sa kulungan para kausapin si Jong Tae-soo, pumayag naman ito na lumabas ulit para makahuli ng kriminal kapalit ng bawas sentensya, pero nang makaharap niya si Park Wong Chol,
Galit ito dahil pakiramdam niya ginagamit lang siya, sa huli pumayag din siya dahil umaasang mababawasan ng parusa, samantalang si Lee Jung-moon ay pinakakalma at agad na sumang-ayon. Muling nagtipon ng tatlo at dinala ni Secretary Mi Young sa crime scene kung saan nadukat ang biktima. Nakita nila ang cellphone na nalaglag sa labas at kinuha ito ni Tae-soo para ilagay sa bulsa, hindi alam ng iba na ito pala ang gamit ng babae. Sa loob ng pinangyarihan sinabi ni Secretary Mi Young na ayon sa report, pinaghiwa-hiwalay daw ng murderer sa 356 na piraso ang katawan ng babae kagabi, pero matalinong pinuna ni Jung-moon na imposibleng gawin iyon dahil nakatawag pa sa pulis ang biktima kaya siguradong tumakas agad ang killer at hindi nagtagal sa lugar, kaya ibig sabihin buhay pa ang babae. Tama nga dahil biglang napansin ni Gotak ang bakas ng paghila sa sahig, binuksan nila ang refrigerator at natagpuan ang isa pang mas malaking ref na puno ng ebidensya ng organ trafficking, doon nila naisip na kailangan nilang mahanap agad ang babae bago siya ma-dissect. Sa kabilang banda, tumawag ang killer para magbenta ng tao at dito nakumpirmang buhay pa ang babae at nakakulong sa isang container, handa ng katayin para sa organs. Sa pagsuri ng CCTV footage, napansin ni Jung-moon na may kasabwat pala ang killer kaya hindi siya nag-iisa. Si Wong Chol naman agad na kumilos at nilapitan ang kanyang mga tauhan, binigyan niya ng kidney sale advertisement ang gang leader at inutusan itong sumama bilang pain para makalapit sa mga buyer, habang si Teso naman ay nakatutok sa cellphone na nakuha niya sa crime scene, dinala niya ito sa isang tindahan na bumibili ng mga nakaw na phone at pinakiusapang i-unlock, pero inakala ng may-ari na isa siyang undercover cop kaya agad itong tumanggi. Galit na galit si Teso kaya mabilis niyang binugbog at tinamba lahat ng mga tauhan, at sa takot ng boss ay agad nitong ibinulgar ang lahat kasama na ang address ng organ trafficking gang. Sa kabilang banda, inutusan naman ni Wong Chol ang kanyang mga tauhan na makipagkita sa kidney traffickers at ginamit pa nila ang gang leader bilang pain, pinapila siya sa gilid ng kalsada hanggang dumating ang grupo ng traffickers para isakay siya. Sinabi pa ng gang leader na may cirrhosis at diabetes siya at 3 taon nang hindi naliligo kaya bulok na ang organs niya. Pero kinuha pa rin siya ng mga tao at agad isinakay habang maingat na sumunod si Wong Chol. Samantala, sinundan ni Tae-soo ang address ng human trafficking boss kung saan ipinagyayabang ng boss na malaki ang kita nila at maraming babae silang kinulong, at kapag may tumangging sumunod ay pinapatay nila at binibenta ang organs. Nadiri si Tae-soo sa narinig at pagpasok niya sa private room ay agad niyang inuntog ang ulo ng boss sa mesa bago kinuha ang mga dokumento tungkol sa nawawalang babae at tumawag kay Secretary Mi Young para ibigay ang phone number ng biktima at matrace ito. Dito naman sa kabila, dinala ng traffickers ang gang leader sa isang restaurant at akmang papatayin para kunin ang kanyang organs pero dumating si Inspector Gotak kasama ang grupo at sabay silang pumasok sa lugar. Agad na bumire si Wong Chol at pinabagsak ang mga tao sa loob pero lumabas ang tunay na leader na nagtanong kung magkano ibebenta ang organs ng gang boss, natakot ito at tumangging magpakatay kaya pinilit na siya ibuksan ng buhay, buti na lang dumating si Wong Chol at sinagip siya, pero dahil sobrang dami ng kalaban ay sugatan din si Wong Chol sa laban. Sa sobrang tensyon, tumalon ang gang boss sa tubig para iligtas ang sarili at paulit-ulit na lumulubog at umaahon. Habang si Wong Chol ay patuloy na nakikipagsabayan sa dami ng kalaban hanggang sa napapaligiran na siya, kaya si Gotak ay nagbukas ng gas tank at tinutukan ng lighter na parang sisubog ang buong lugar, napilitan ng leader na magsabi kung nasaan ang kidnapper na kumuha sa babae. Samantala sa kabilang banda, nasa loob pa rin ng container ang biktima at todo tadyak sa pinto, mabuti na lang ay may dumaan at nakarinig kaya binuksan ang kandado para iligtas siya, pero biglang dumating ang tunay na murderer na dumukot sa kanya. Agad na pinatay ng murderer ang mabait na lalaking tumulong at muling kinalagkad ang babae papunta sa surgery site. Samantala, nakuha na ni Secretary Mi Young ang lokasyon at agad itong ini-report, kaya si Tae-soo mabilis na nagmaneho papunta roon, at sakto namang dumating din sina Gotak at Wong Chol, kaya 4 silang nagmamadaling pumasok sa lugar. Sa loob ay nakahiga na ang babae sa operating table at bago siya operahan ay bigla siyang nagising at malakas na sumigaw, narinig ito ng grupo kaya agad silang nagtuloy. Pero bago pa man sila makarating ay galit na sinaktan ng murderer ang babae at halos patayin siya bago kunin ang kanyang organs. Sa puntong iyon dumating ang grupo, agad na binira ni Wong Chol ang killer ng isang malakas na suntok at nabali pa ang braso nito, pumasok si Gotak at halos mabaliw nang makita ang babaeng nakahandusay, naalala niya ang sariling anak na pinatay noon at muntik na niyang barilin ang kriminal, pero biglang gumalaw at nagising ang babae kaya laking ginhawa at tuwa niya. Ito rin ang unang pagkakataon na naramdaman ng 3 kriminal ang ligaya nang may nailigtas silang buhay. Dumating na rin ang mga pulis at dinala ang mga kriminal habang nanatiling arogante ang mukha ng killer. Ikinalungkot ni Gotak na hindi niya ito tinapos agad, samantala tiningnan ng babae si Gotak at nagpasalamat ng taos-puso, bagay nakitang-kita rin ni na Jung-moon, Tae-soo, at Wong Chol.
Dahil dito nabawasan ng tig-5 taon ng hatol ng tatlo, at natuwa si Wong Chol dahil 19 years na lang ang natitirang sentensya niya kaya nagpunta pa siya sa CR para mag-celebrate, pero biglang dumating ang isang kotse at sapilitang dinukot siya. Dinala siya sa isang abandonadong gusali kung saan humarap ang dati niyang boss at ipinakita ang litrato ni Jungmoon, inutusan siyang patayin ito dahil daw si Jungmoon ang pumatay sa kamag-anak ng boss. Samantala, abala si Jungmoon sa paghahanap kay Kang-soo, ang taong nagtatago ng kanyang mga alaala, dahil palagi siyang nawawalan ng memorya kaya binabayaran niya noon para palihim na kuhanan siya ng litrato sa pang-araw-araw, ngunit nang makulong siya ng 2 taon ay biglang nawala si Kang-soo, kaya desperado siyang mahanap ito para mabawi ang kanyang memorya. Nag-alala ang grupo dahil nawawala si Wong Chol pero makalipas ang ilang oras ay bumalik ito at sinabing naligaw lang siya, ngunit lihim siyang nag-isip kung kailan niya papatayin si Jungmoon. Samantala kinausap ng direktor si Gutak at sinabi na ang mga susunod na laban ay sobrang delikado at posible raw na may isang miyembro sa grupo ang mamamatay. Gusto ng direktor na mahuli ni Gutak ang tunay na mastermind sa likod ng lahat, kaya agad niyang tinawag ang grupo at ipinaliwanag na yung mga organ traffickers na nahuli nila ay maliit na parte lang, dahil ang totoong utak ay napakalakas at kayang manipulahin ang buong gobyerno. Araw-araw ay maraming babae ang nawawala kapag nag-iisa, kaya nagiging malaking gulo sa buong Korea. At kahit alam ng pulisya kung saan sila nagtatago ay wala silang magawa dahil walang sapat na ebidensya. Bukod pa roon ay organisado ang trabaho ng grupo, may humuhuli ng tao, may kumukuha ng organs, at may nagdi-distribute sa black market. Kaya kailangan ng plano para mahuli silang lahat, at unang inutos ni Gutak na hulihin ang 3 distributors. Mabilis na nahuli ang 2 habang yung isa ay tumalon sa bintana pero nabangan siya ni Tae-soo at tinadyakan hanggang mawala ng malay. Mula nang mahuli ang 3, bumagsak ang operasyon at mas madali na para sa grupo ni Wong Chol hanapin ang iba pang koneksyon, kaya't inambush nila ang maliliit na grupo, sunod-sunod na nahuhuli ni Wong Chol, Tae-soo, at Jungmoon ang mga sangkot sa trafficking. Dinala ang lahat ng tauhan sa isang lumang bahay kung saan sinabi ni Wong Chol na kung hindi sila aamin ay lalaban sila sa kanya, kaya natakot ang lahat at napilitang yumuko. Mula sa kanilang mga testimonya, nire-report ni Gutak sa director na ang tunay na mastermind ay si Madam Wang, isang babaeng Chino na dati sangkot sa drug trafficking pero lumipat sa organ trafficking, at ayon sa babala ng director ay marami na itong nababayarang opisyal. Sa kabilang banda, si Secretary Miyang ay nag-interrogate ng isang kriminal tungkol sa address ni Madam Wang pero tumanggi itong magsalita kahit mamatay pa siya, kaya pinapasok niya si Tae-soo, na walang imik na agad sinaksak ang kamay ng lalaki, at nang patuloy pa ring matigas ay sinaksak din ang kabilang kamay hanggang sa hindi na nito makayanan ng sakit at sa sobrang takot ay ibinulgar na ang lokasyon ni Madam Wang. Agad na nagtungo ang buong grupo at sinabi ni Gutak na nasa isang malaking gusali sila na may humigit kumulang 500 tauhan at dito ginagawa ang lahat ng transaksyon, kaya dahil sobrang delikado ng misyon ngayong gabi ay ipinangako niya na mababawasan ng tig-10 taon ang sentensya ng bawat isa kung magtatagumpay. Doon ay nakilala nila si Madam Wang, isang babaeng may pilat sa mukha at walang awa, na bagong kumidnap pa ng isang bata dahil may utang ang ama nito sa kanya. Coincidentally, yung halagang kailangan ni Madam Wang ay kapareho ng presyo ng mata ng tatay ng batang kanidnap niya, kaya agad niyang pinahuli ang ama at inilagay sa furnace para kunin ang mga mata nito. Samantala, dumating na ang grupo ni Gutak sa gusali, pinangunahan niya ang 3 at ipinakita ang kanyang police badge, kunwari gusto niyang makipagkita kay Madam Wang para hingin ng pera, kaya pinapasok sila ng mga gwardya pero kinuha ang kanilang mga cellphone. Sa loob naman, nakatanggap si Madam Wang ng mensahe na may dumating, at dito nalaman ng grupo na may tao siyang tuta sa mismong police station, kaya nag-alala silang baka hindi na sila makalabas ng buhay. Si Gutak ay isinama papunta kay Madam Wang, pero habang nasa elevator kasama ang isang lalaki ay nakaramdam siya ng panganib kaya agad niyang hinugot ang kanyang baril para ipagtanggol ang sarili, habang sa labas naman sina Wong Chol, Tae-soo, at Jungmoon ay dinala rin para patayin, ngunit mabilis na napansin ni Jungmoon na nalantad na sila. Biglang naglaban sa elevator si Gutak at yung lalaki, habang sa labas naman ay inatake na ng mga gwardya ang 3 gamit ang mga kutsilyo, pero dahil sa lakas ni Wong Chol ay mabilis nilang natalo ang mga kalaban. Sinabi agad ni Tae-soo kay Secretary Miyang na may insider sa pulisya at kailangan niyang tawagan ng chief para magpadala ng support, pero bago pa man niya magawa ito ay bigla siyang inatake ng kasama niyang pulis na tauhan pala ni Madam Wang, at sabay pa siyang nawalan ng malay habang masayang pinapanood ni Madam Wang ang camera, hinihintay na masira ang grupo. Pagbukas ng elevator, natalo na ni Gutak ang kalaban at alam niyang pinapanood siya kaya tinutok niya ang baril at binaril mismo ang camera, dahilan para magalit si Madam Wang. Kasabay nito, dumating ang Special Task Force sa basement, at sinabi ng kanilang leader na ilabas ang mga kutsilyo imbes na baril para hindi sila mahalata, pero ang totoo,
Sila rin ay mga tauhan ni Madam Wang, at nang tawagan siya nito ay nangako siya ng 1 toneladang ginto kapalit ng pagpatay sa 4 na miyembro ng grupo. Sobrang natuwa ang leader sa narinig, at agad namang nagutos si Madam Wang sa lahat ng kanyang 500 tauhan gamit ang loudspeaker na sino mang makakapatay ng isa ay bibigyan ng 5 kadis ng ginto. Dahilan para magunahan ang lahat ng mga assassins na kumuha ng armas at magsimula ng malawakang paghahanap, habang pina-off din ang kuryente at isinara lahat ng exit, at dito napansin ni Taiso na lahat ng bintana ay nakalock na, habang ang 500 assassin ay nagsimulang magkalat at maghanap sa bawat sulok ng gusali na armado ng mga kutsilyo. Habang naglalakad si Wong Chol, bigla siyang in-ambush at sabay-sabay siyang pinaghahampas ng mga tauhan gamit ang mga pamalo, pero sa critical moment dumating si Jong Moon at ginamit ang basag na salamin para tamaan ang kalaban at mabilis na hinaila si Wong Chol palayo. Ito na ang pangalawang beses na nailigtas niya si Wong Chol. Tuloy-tuloy ang matinding laban pero dahil sa pagsagip, nasugatan si Jong Moon kaya't kinailangan nilang tumakas, at kahit hirap, tinulungan siya ni Wong Chol makatakas hanggang sa napadpad sila sa isang kwarto na punong-puno ng bangkay. Sobrang ikinagulat nila kung ilang tao na pala ang pinapatay araw-araw, wala silang mapagtataguan kaya pansamantala silang nanatili roon. Tinanong ni Wong Chol kung bakit si Jong Moon ay laging tumutulong sa kanya kahit dati pa ay tinalikuran nito ang chance na makabawas sa sentensya. Sagot ni Jong Moon ay hindi niya kailangan ng bawas sa kulong, ang gusto niya ay makilala at maintindihan ang sarili niya, dahil lagi niyang iniisip kung siya ba talaga ang pumatay sa 15 victims noon. Lumabas si Wong Chol para silipin ang sitwasyon pero narinig niyang may paparating, at agad niyang nalaman na special forces ang mga ito, ngunit nang makita niya ang mga kutsilyo nila, napagtanto niyang mga traidor pala sila. Dito rin naalala niya ang sinabi ng boss na dapat niyang patayin si Jong Moon bilang ganti dahil daw si Jong Moon ang pumatay sa anak ng boss, kung hindi ay siya mismo ang mamamatay, at inisip niyang ito na sana ang tamang oras para pabayaan na lang at hayaan na mamatay si Jong Moon. Pero nang makita niyang aatakehin na ng special forces si Jong Moon na sugatan at walang laban, bigla siyang sumugod at sinagip ito. Sinabi niya sa mga traidor na tingnan nila ang kwarto ng mga bangkay, paano sila makakatrabaho para sa ganitong kasamaan, pero hindi pa man siya natatapos ay umatake na ang mga ito, at gamit ang lakas ng katawan ay natalo ni Wong Chol ang marami sa kanila. Nakita ng captain na delikado na kaya agad niyang binunot ang baril at binaril si Wong Chol. Pero sakto namang dumating si Teso at mabilis niyang inagaw ang baril ng captain at nailigtas si Wong Chol, at magkasama nilang pinabagsak ang lahat ng traidor. Tinulungan ni Wong Chol si Jong Moon makatayo hanggang sa dumating si Gutak, ipinakita niya ang mapa at sinabing may elevator na pwedeng gamitin para makatakas, pero para gumana ito kailangan munang i-restart ang power sa basement, at ibinigay niya ang napakahalagang misyon na ito kay Teso. Dito, muling nabuhay ang dugo ng isang assassin dahil matagal na siyang hindi pumapatay. Kaya't gamit ang kanyang kutsilyo, lahat ng hamarang sa kanya ay agad niyang pinapatay, at bawat hakbang niya ay may bumabagsak na kalaban, sa sobrang bilis at tindi ng galaw niya ay tila walang makakaharang kay Tesu. Nakarating si Tesu sa engineering room at matagumpay niyang na-restart ang kuryente para gumana ang elevator, agad namang sumakay sina Gutak, Wong Chol, at Jong Moon paakyat sa top floor, pero paglabas ng elevator sinalubong sila mismo ni Madam Wang, at hindi siya natakot kahit pahawak siya ng grupo dahil biglang ramagasa ang halos 300 subordinate mula sa labas. Sa kabilang banda, nagising si Secretary Miyang sa kagubatan habang ang traidor na pulis ay naghuhukay ng lupa para ibaon siya, pero mabilis niyang naputol ang lubid at tinuluyan itong inatake hanggang mawalan ng malay, saka siya nakatawag ng tulong sa chief. Bumalik tayo sa gusali kung saan hawak ng grupo si Madam Wang bilang hostage. Tinutukan siya ni Gotak sa harap ng daan-daang tauhan at tinakat na papatayin kung hindi nila ibababa ang mga armas, pero walang sumuko, bagkus inutusan pa ni Madam Wang ang lahat na sino mang makakapatay sa grupo ni Gotak ay siya ang papalit bilang bagong pinuno ng organisasyon. Ikinatuwa ito ng mga tauhan kaya sabay-sabay silang sumugod at nagsimula ang matinding labanan, 4 laban sa 300 tao.